Si Tiffany Brillante po yung binabanggit nyo, yung isang estudyante from PUP. Tama po, na kayo din ang may hawak nung kaso niya. Sabi nyo nga po, hindi ito simpleng imbitasyon lang kasi sa Sabina po dinaan. Bakit po kaya ganun yung nangyari? May usapan na po ba kayo with CIDG kung bakit, kung kailangan lang nila ng impormasyon dun sa naganap na protesta, hindi naman sa Luneta, kundi yung gulo sa Menjola, bakit agad Sabina ang ibinigay dito sa mga student leader? Hindi pa namin, sa bahagi namin, hindi pa namin nakakausap yung CIDG maliban doon sa answer letter na isinumbite nung clients namin, I think 1 to 2 weeks ago. Pero yun, dahil merong batas na nag-empower sa kanila na gawin ito, actually relatively fair, relatively new itong batas na to, yung Republic Act 10973. Pinasa lang to noong 2018 na nagbibigay nga sa kanila ng kapangyarihan na mag-issue ng subpoena. At tingin namin, walang batayan yung pag-issue ng subpoena sa kanila. Sa analysis din namin, tingin namin ito ay crackdown o harassment, pananakot doon sa mga youth leaders. Kung mapapansin yung profile ng mga pinadala na subpoena, sila talaga yung youth leaders sa kanilang mga universities, organizations. Tapos sila rin kasi yung umattend ng isang press conference days before the September 21 rally. Mga kapatid, brothers and sisters, saan ka pa? Dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. Mga kapatid, mag-subscribe and follow po kayo sa social media accounts ng True Network PH. Yan po kami. Hanapin nyo lang True Network PH, Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, and podcast. Mapa Apple or Spotify man yan, mahahanap nyo kami. Lahat ng mga napapanood at napapakinggan nyo po sa programa, nasa social media accounts namin yan. So, paano mga kapatid? See you sa social media!